Final notice of foreclosure. Ang bawat letra ay tila bakal na nakatatak sa papel, mainit at mabigat. Napayuko si Chelsea Reyes, o Cheska para sa mga kaibigan, at naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang mga kamay habang hawak ang sulat. Ang mga salitang nakasulat sa matingkad na pula ay parang mga matang nakatitig sa kanya, nang husga, nagpapaalala sa kanyang kabiguan. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan, ngunit sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam, tila lalo lang bumara ang kung anong bagay sa kanyang lalamunan. Ito na iyon. Ang katapusan. Napapikit siya ng mariin. Sa likod ng kanyang mga mata, hindi ang mga salitang iyon ang nakikita niya, kundi ang ngiti ng kanyang ina habang nagmamasa ng harina, ang mga braso nitong puno ng puting pulbos. Naaalala niya ang halakhak ng kanyang ama, isang tunog na dati pumupuno sa bawat sulok ng kanilang munting panaderya, mas masarap pa sa amoy ng bagong lutong pandesal sa umaga. Ang Panaderia de Ciel Team Gilid Kabutray. Ipinangalan iyon ng kanyang ina dahil para sa kanya, ang bawat piraso ng tinapay na kanilang ginagawa ay isang maliit na piraso ng langit na kanilang ibinabahagi sa iba. Ngayon, ang langit na iyon ay malapit ng gumuho. Ang bawat piraso ng alaala ay may presyo na, isang presyong hindi niya kayang bayaran. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, tumama sa salitang key for foreclosure. Mabilis niya itong pinunasan, pinalitan ng nag-aapoy na determinasyon ang luhang iyon. Hindi. Hindi siya papayag. Hindi pa tapos ang laban. May isang pangalan sa ilalim ng sulat. Isang korporasyong tila isang dambuhalang bakal na unti-unting lumalamon sa maliliit na pangarap na tulad ng sa kanila. Devilla Holdings. At sa itaas nito, ang pangalan ng si Calvin Devilla. Iyon ang kanyang huling baraha. Ang kanyang huling pag-asa. Kahit na ang pag-asang iyon ay parang pagkapit sa patalim. Isinuot ni Cheska ang kanyang pinakamatinong damit, isang simpleng blusa at pantalon na kupas na sa kaluluma pero malinis at tinungo ang puso ng Makati. Ang Panaderia de Ciel na matatagpuan sa isang tahimik na kanto sa Quezon City ay tila isang ibang mundo kumpara sa lugar na ito. Dito, ang mga gusali ay tila mga toreng salamin na sumusundot sa kalangitan at ang mga taong naglalakad ay may iisang direksyon, pataas. Ang lobby ng Devilla Holdings ay malamig. Hindi lang dahil sa aircon, kundi dahil sa katahimikan at karangyaan nito. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol, at ang bawat muebles ay tila isang piraso ng sining. Lumapit siya sa reception desk, nararamdaman ang tingin ng mga gwardya sa kanyang simpleng kasuotan. "Good morning, ma'am. How may I help you?" Tanong ng babae sa desk, isang ngiting hindi umabot sa mga mata nito. "Gusto ko sanang makausap si Miss Calvin Devilla," sabi ni Cheska. Sinikap na patatagin ang kanyang boses. Tinaasan siya ng kilay ng babae. "Do you have an appointment, ma'am?" Umiling si Cheska. "Wala. Pero napaka-importante nito. Tungkol ito sa..." "I'm sorry, ma'am," putol nito sa kanya, ang boses ay puno ng pinalamig na pasensya. Devilla does not see anyone without prior appointment. You can leave a message if you want." Nag-init ang mga pisngi ni Cheska. "Hindi mo naiintindihan. Buhay at kamatayan ito para sa akin. Pakisabi na lang na nandito si Chelsea Reyes ng Panaderia de Ciel." Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa, isang tinging nagsasabing hindi siya kabilang sa lugar na iyon. Kinuha nito ang telepono at bumulong. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba nito ang telepono. Ang ekspresyon nito ay bahagyang nagbago, nawala ang pagkadismaya, napalitan ng formal at malamig na pagsunod. "Did say we'll see you," sabi nito, ang bawat salita ay tila pilit. "Top floor. The elevator on the right." Hindi na ito nag-abalang tumingin pa sa kanya. Tumango lang si Cheska, nilunok ang kanyang orgulyo, at naglakad patungo sa elevator. Sa loob, habang tahimik at mabilis siyang umaakyat, naramdaman niya ang pag-iba ng hangin. Bawat palapag na kanyang dinadaanan ay tila isang hakbang papalayo sa kanyang mundo. Nang bumukas ang pinto sa pinakatuktok, isang malambot na karpet ang sumalubong sa kanyang mga paa at isang nakabibinging katahimikan. Walang mga taong nagmamadali, walang ingay ng mga telepono. Tanging isang mahabang pasilyo na may iisang pinto sa dulo. Huminto siya sa harap ng malaking pinto na gawa sa maitim na kahoy.
Kumatok siya, ang tunog ay tila nilamon ng buong lugar. Pasok, isang boses mula sa loob ang nagsabi. Malamig. Utos, hindi pa anyaya. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang bumungad sa kanya ay hindi isang opisina, kundi isang kaharian. Ang isang buong pader ay gawa sa salamin at tanaw mula roon ang buong syudad ng Makati. Ang mga gusali ay tila mga laruan mula sa kanyang kinatatayuan. Ang mesa sa gitna ay malaki at halos walang laman, maliban sa isang laptop at isang maliit na salansa ng mga dokumento. At doon, nakaupo sa likod ng mesa, ang hari ng kahariang ito. Si Calvin de Villa. Hindi ito tumingala. Ang mga mata nito ay nakatuon sa mga papel na binabasa. Nakasuot ito ng isang itim na suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Bawat hibla ng kanyang buhok ay nasa tamang lugar. Walang emosyon sa kanyang mukha. Para siyang isang estatwang gawa sa yelo at bakal. Lumipas ang ilang segundo. 30 segundo. 1 minuto. Nakatayo lang si Cheska sa gitna ng kwarto, pakiramdam niya ay lumiliit siya sa bawat paghinga. Ang katahimikan ay masakit sa tainga, isang paraan para iparamdam sa kanya kung gaano siya kawala sa lugar. Sa wakas, nagsalita ito, hindi pa rin tumitingin sa kanya. You have 5 minutes, Jess Reyes. Nagtagis ang mga bagang ni Cheska. Tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas. If de Villa, simula niya, ang boses ay nanginginig sa simula bago niya ito pinatatag. Nandito po ako dahil sa Panaderia de Ciel. Ang panaderya ng pamilya ko. Nakatanggap po ako ng final notice. I am aware of your bakery situation. Putol nito sa kanya, ang tono ay parang nagbabasa lang ng isang ulat na walang kabuluhan. Your parents took out a substantial loan 5 years ago. They defaulted. The terms are clear. Alam ko po. Pero iyon na lang po ang natitira sa amin. Ang legacy ng mga magulang ko. Handa po akong gawin ang lahat. Magbabayad po ako. Kailangan ko lang po ng kaunting panahon. Kaunting palugit. Muli katahimikan. Kinuha ni Calvin ang isang pluma at may isinulat sa papel. Tila wala itong narinig. Para kay Cheska, ang bawat segundo ay isang uri ng pagpapahirap. Nang sa wakas ay nag-angat ito ng tingin, hindi pa rin sa kanya, kundi sa malawak na tanawin sa labas ng bintana. An extension, sabi nito na parang kinakausap ang sarili. It is bad for business. Please, sir, halos pakiusap na ni Cheska, ang kanyang pride ay unti-unti nang nadudurog. Kahit anong kondisyon. Tatanggapin ko. Sa sinabi niyang iyon, dahan-dahang ibinaling ni Calvin ang kanyang upuan paharap sa kanya. Ngayon, ang mga mata nito ay nakatuon na sa kanya. Ang mga matang iyon ay madilim, malalim at walang mababakas na awa. Anumang kondisyon, ulit nito, isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa gilid ng kanyang mga labi. Tumango si Cheska, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Tumayo si Calvin at naglakad palapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Very well, Lynette Reyes. I will grant you an extension. 6 months. Isang bugso ng pag-asa ang bumuhos sa puso ni Cheska. Tatalaga po. Maraming salamat. On one condition, pagpapatuloy nito, pinuputol ang kanyang pasasalamat. Dahan-dahan itong humarap muli. Araw-araw, sa loob ng 6 na buwan na iyon, personal mong ihahatid dito sa opisina ko ang isang kahon ng kahit anong paninda mula sa iyong panaderya. Natigilan si Cheska. Ang pag-asa ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan iyon ng pagkalito at pagkatapos ay ng nag-aalab na galit. Hindi ito isang business deal. Ito ay isang insulto. Isang laro para sa isang mayamang taong nababagot. Naramdaman niyang nag-init ang kanyang mga pisngi. Bakit, tanong niya, hindi na napigilan ang pait sa kanyang boses. Gusto mo ba akong ipahiya? Sa unang pagkakataon, ang mga mata nila ay nagtagpo ng matagal. Ngumiti si Calvin, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Malamig. Mapang-asar. Consider it interest. Mula sa kanyang kinatatayuan sa likod ng malawak na salaming bintana, tila isang komplikadong mapa ang syudad sa ibaba. Mga kalsadang parang ugat, mga sasakyang parang mga langgam na may kanya-kanyang patutunguhan. Ngunit para kay Calvin de Villa, iisang sasakyan lang ang kanyang hinahanap.
Isang luma at puting delivery van na may kupas na logo ng isang panaderya sa gilid. Pasado 9:00 na ng umaga. Ayon sa pinirmahan nilang kasunduan kahapon, dapat ay narito na si Chelsea Reyes. Isang bahagi sa kanya ang nagsasabing hindi ito darating. Na mas pipiliin pa ng babae na isuko ang lahat kaysa lunukin ang kanyang pride. Iyon ang unang pumasok sa isip niya nang makita ang nag-aapoy na galit sa mga mata nito kahapon, isang galit na siya mismo ang nagsindi. Napabuntong hininga si Calvin at napahawak sa kanyang sentido. Ano ba itong pinasok niya? Isang baliw na plano. Isang desperadong hakbang na isinagawa ng isang taong hindi alam kung paano lumapit sa normal na paraan. Napailing siya. Ang SEC ng De Villa Holdings, kayang magpatakbo ng isang multibilyong kumpanya, pero hindi kayang sabihin ang isang simpleng tihay. Naalala niya ang unang beses na makita ito. Hindi sa isang boardroom o sa isang sosyal na pagtitipon, kundi sa isang maliit at mainit na panaderya sa isang kanto sa Quezon City. Bahagi iyon ng isang market research para sa isang planong pag-acquire ng lupa sa lugar. Habang pinag-aaralan ng kanyang mga tauhan ang mga numero, siya naman ay napako sa isang babaeng abala sa pag-aayos ng mga tinapay sa estante. Nakatali ang buhok nito, may bahid ng harina sa pisngi, pero ang ngiti nito habang kinakausap ang isang matandang customer ay tila nagbigay liwanag sa buong lugar. May isang kapayapaan at kasiyahan sa mga kilos nito, isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa kanyang malamig at perpektong mundo. Mula noon, hindi na ito naalis sa isip niya. Inalam niya ang lahat tungkol dito. Ang pangalan nito, ang kwento ng Panaderia de Ciel, at ang mabigat na utang na iniwan ng mga magulang nito. Ang utang na iyon ang naging susi niya, isang masakit at pangit na susi, pero iyon lang ang tanging paraan na naisip niya para buksan ang pinto sa pagitan ng kanilang magkaibang mundo. Darating kaya siya? Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabalisa na hindi maririnig ng kahit sino. Biglang tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Mabilis siyang lumingon, inayos ang kanyang suit at ang ekspresyon sa kanyang mukha. Bumalik siya sa kanyang upuan at pinindot ang buton. Yes, Anya, ang boses ay muling naging malamig at formal. Sir, Miss Chelsea Reyes from Panaderia de Ciel is here for delivery. Naramdaman ni Calvin ang isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang halo ng kagalakan at takot. Let her in. Itinoon niya ang kanyang pansin sa mga papeles sa harap niya, nagkukunwaring abala, kahit na ang bawat ugat sa kanyang katawan ay nakaabang sa pagbukas ng pinto. Bumukas ito. Pumasok si Cheska, dala-dala ang isang simpleng puting kahon. Hindi ito tumingin sa kanya. Naglakad ito ng diretso patungo sa kanyang mesa na parang isang sundalong sumusugod sa gyera. Ang bawat hakbang ay matigas at may diin. Ibinagsak nito ang kahon sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang tunog ay umalingaw sa nakabibinging katahimikan ng opisina. Hindi pa rin ito nagsalita. Pagkatapos ilapag ang kahon, agad itong tumalikod at naglakad palabas, ang likod ay tuwid na tuwid, puno ng pagmamatigas. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa sumarado muli ang pinto. Naiwan siyang nakatitig sa puting kahon. Sa loob ng ilang minuto, hindi niya ito ginalaw. Para itong isang tropeo ng isang labanan na pareho silang talunan. Sa wakas, dahan-dahan niya itong hinila palapit sa kanya. Ang simpleng karton na may amoy ng tinapay ay tila isang bagay na banyaga sa ibabaw ng kanyang makintab at mamahaling mesa. Maingat niyang itinaas ang takip. Sa loob, nakaupo ang isang solong cupcake. Ang frosting nito ay hindi perpekto, bahagyang tabingi. At sa ibabaw nito, isinulat gamit ang pulang icing, ay 2 salita. Mabilaukan ka sana. Sa halip na magalit, isang ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Calvin. Isang totoo at hindi napigilang ngiti. Sinundan iyon ng isang mahinang tawa, isang tunog na kahit siya ay nagulat na marinig. Ang tapang ng babaeng ito. Ang walang takot na pagsuway. Ito mismo ang dahilan kung bakit hindi niya ito makalimutan. Kumuha siya ng isang maliit na tinidor mula sa kanyang drawer at maingat na sumubo ng isang piraso ng cupcake, iniiwasan ang nakasulat na sumpa. Ang lasa ng tsokolate ay sumabog sa kanyang bibig. Mayaman. Hindi masyadong matamis. Perpekto. Napapikit siya. Ito ang lasa ng tahanan. Ang lasa ng isang bagay na totoo.
Ngunit ang munting sandali ng kaligayahan ay biglang pinutol ng pag-ring ng kanyang cellphone. Napamulat siya at ang ngiti sa kanyang labi ay agad na naglaho. Sa screen, nakita niya ang pangalan ng tumatawag, Don Ricardo de Villa. Ang kanyang ama. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Dad. Calvin, ang boses sa kabilang linya ay mabigat at puno ng otoridad, tulad ng dati. I just reviewed the quarterly reports. They are acceptable. But acceptable is not the De Villa standard. I expect more. Yes, Dad. I'm working on it, see. Good. And another thing, pagpapatuloy ng ama, ang tono ay nagbago, naging mas personal, mas mapanghimasok. Beatrice's father called me. He wants to set the date for the engagement party. I hope you are not causing any unnecessary distractions. Napatitig si Calvin sa cupcake sa kanyang mesa. Ang matamis na lasa kanina ay tila napalitan ng pait. Everything is under control, Dad. It better be. Remember your place, Calvin. Remember who you are. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na ng kanyang ama ang tawag. Napasandal si Calvin sa kanyang upuan, ang bigat ng mundo ay muling bumalik sa kanyang mga balikat. Ang cupcake, na kanina isimbolo ng isang maliit na pag-asa, ay ngayon ay tila isang paalala kung gaano kalayo ang kanilang mga mundo. Muling tumunog ang intercom, ang tunog ay tila mas matinis ngayon. Pinindot niya ang buton, ang boses niya ay pagod. What is it? Sir, Ginath Beatrice Madrigal is here to see you. Napapikit si Calvin ng mariin. Ang kanyang mukha ay nawala ng lahat ng kulay, ang kanyang panga ay nagtagis. Ang kanyang maikling sandali ng kapayapaan ay opisyal nang nagwakas. Lumipas ang isang linggo. Para kay Cheska, ang bawat araw ay isang paulit-ulit na pelikula ng pagpapakumbaba at pagtitimpi. Tuwing umaga, pagkatapos ng abalang paghahanda sa panaderya, hihinga siya ng malalim, kukunin ang isang kahon ng tinapay, at sasakay sa kanyang luma at subok ng van. Ang biyahe mula Quezon City hanggang Makati ay naging isang ritual, isang oras ng paghahanda sa kanyang sarili para sa 5 minutong pagpapahirap. Ang bawat paghahatid ay isang tahimik na labanan. Hindi na siya nagsalita. Pumapasok siya sa malamig na opisina, inilalapag ang kahon sa mesa ni Calvin de Villa, at tumatalikod nang hindi man lang ito tinitingnan. At si Calvin, sa kabilang banda, ay hindi rin umiimik. Nanatili itong nakaupo sa likod ng kanyang mesa, ang mga mata ay nakatuon sa trabaho, tila isang hari na hindi nag-aabalang pansinin ang isang alipin. Ngunit nararamdaman ni Cheska ang mga mata nito. Nararamdaman niya ang titig nito sa kanyang likod habang siya'y papalabas, isang titig na nagpapainit ng kanyang batok at nagpapakulo ng kanyang dugo. Sa bawat araw, iba't ibang uri ng sumpa ang kanyang inilalagay. Isang araw, ensaymada na may nakasulat na, sana ma-high blood ka. Sa susunod, isang slice ng cake na may disenyong bitak-bitak na lupa na may caption na, ganyan ka-dry ang buhay mo. Ito ang kanyang munting paraan ng paghihiganti, ang kanyang tahimik na sigaw ng paglaban. Hindi niya alam kung nakikita ba iyon ni Calvin, o kung may pakialaman lang ito, pero para sa kanya, sapat nang mailabas niya ang kanyang inis. Isang hapon, sa kanyang 7 araw ng paghahatid, iba ang kanyang naabutan. Pagbukas niya ng pinto ng opisina, narinig niya ang isang malambing at matinis na tawa. Isang tawa na tunog mayaman, tunog perpekto. Nakatayo malapit sa mesa ni Calvin, nakasandal dito na parang pag-aari niya ang lugar, ay isang babae. Matangkad ito at balingkinitan, nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida na bumabagay sa kanyang maputing balat. Ang buhok nito ay itim at makintab, bumabagsak sa kanyang balikat na parang sutla. Ang kanyang mukha ay parang kinuha mula sa isang magasin, perpektong kilay, matangos na ilong, at mapupulang labi. Nang makita siya ni Cheska, ang unang pumasok sa isip niya ay ang salitang Disosi. Ito ang uri ng babae na nabubuhay sa mundo ni Calvin de Villa. Napahinto ang babae sa pagtawa nang mapansin siya. Lumingon ito, at ang ngiti sa mga labi nito ay bahagyang kumupas habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Naramdaman ni Cheska ang tingin na iyon, mapanuri, mapagmata, na parang sinusukat ang kanyang halaga base sa suot niyang luma pero malinis na t-shirt at pantalon. Bigla, naging conscious siya sa amoy ng harina na kumakapit sa kanyang damit, sa pagod na bakas sa kanyang mukha.
Si Calvin, na kanina ay nakangiti habang kausap ang babae, ay biglang naging seryoso. Tumayo ito ng tuwid. Cheska, sabi nito, ang pangalan niya ay tila banyaga sa bibig nito sa harap ng ibang tao. Bago pa man makahakbang si Cheska, ang babae na ang gumalaw. Lumapit ito sa kanya, ang mga takong ay halos hindi gumagawa ng ingay sa malambot na karpet. Inilahad nito ang kamay, isang kamay na may perpektong pulang kuko. Hi, sabi nito, ang boses ay matamis pero may pahiwatig ng yelo. You must be the delivery girl. Hindi ito naghintay ng sagot. Kinuha nito ang kahon mula sa mga kamay ni Cheska, na parang isang reynang kumukuha ng alay. I'll take that. Paborito raw ni Calvin ang mga lumaeste, ang mga classic na pastries. Ang bawat salita ay tila isang maliit na karayom na tumutusok sa balat ni Cheska. Ang paraan ng pagkakasabi nito ng delivery girl, ang sinadyang pagkakamali sa salitang tiluma, lahat ay isang malinaw na mensahe. Hindi ka kabilang dito. Lumingon ang babae kay Calvin at mumiti ng matamis. Thank you for this, darling. But next time, just tell me what you're craving. I can have my personal chef make it for you. Mas malinis, masigurado. Ipinatong nito ang kahon sa mesa na parang isang basurang ayaw nitong hawakan ng matagal. Pagkatapos ay ipinulupot nito ang braso sa braso ni Calvin. Anyway, as I was saying, Dad wants to have dinner with us tonight to discuss the engagement party. Engagement party. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Cheska na parang isang sampal. Napatingin siya kay Calvin, naghahanap ng kahit anong reaksyon, pero ang mukha nito ay isang blankong pader. Isang maskara na walang emosyon. I see, sabi ni Calvin, ang boses ay walang buhay. Hindi ito tumingin sa direksyon ni Cheska. Pakiramdam ni Cheska ay hindi na siya makahinga. Ang hangin sa loob ng malaking opisina ay biglang naging manipis at nakakasakal. Hindi na niya kailangang marinig ang pangalan ng babae. Alam na niya kung sino ito. Ito ang mukha na nakita niya sa poster. Si Beatrice Madrigal. Ang tika parehat ni Calvin de Villa. Walang sinabi si Cheska. Anong sasabihin niya? Na siya ang tika bayaran sa utang. Na siya ang key interest na sinisingil ng lalaking ito araw-araw. Sa tabi ni Beatrice, mukha siyang isang gusgusing pulubi na naligaw sa isang palasyo. Tumalikod siya. Bawat hakbang papalayo ay mabigat. Narinig niya ang boses ni Beatrice sa kanyang likuran. Oh, she's leaving already. Hindi man lang nagpaalam. How quaint. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Nang makalabas siya sa gusali at masilayan muli ang sikat ng araw, doon lang niya naramdaman na pinipigil pala niya ang kanyang paghinga. Sumakay siya sa kanyang van at isinandal ang noo sa manibela na papikit ng mariin. Ang pakiramdam ng kahihiyan ay parang asidong bumubuhos sa kanyang dibdib. Sa kanyang pag-uwi, habang nakikipagsiksikan sa trapiko, isang malaking billboard ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang pamilyar na billboard na lagi niyang iniiwasang tingnan. Ngunit ngayon, tila hindi niya maiwasan. Larawan iyon ni Calvin de Villa at Beatrice Madrigal, magkatabi, nakangiti sa kamera. Ang mga mukha nila ay perpekto, ang kanilang mga ngiti ay para sa publiko. Sa ilalim nito ay may mga salita, De Villa & Madrigal. Building Tomorrow's Empire. Ang isisi kwentnif ng gikin doon. Pakiramdam ni Cheska ay nasusuka siya. Pinaharurot niya ang van, iniwan ang imahe ng dalawa, ngunit ang larawan ay nakatatak na sa kanyang isipan. Paggabi, habang nag-iisa siyang naglilinis sa panaderya, pagod at walang gana, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi rehistrado. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang boses ng isang matandang lalaki ang nagsalita. Ang boses ay malalim, magaspang at puno ng otoridad. Si Chelsea Reyes ba ito? Opo. Sino po sila? Muling nagkaroon ng sandaling katahimikan. At nang magsalita itong muli, ang bawat salita ay tila isang babala. Ako si Ricardo de Villa. Napatigil sa paghinga si Cheska. Ang apelyido ay umalinggaw sa kanyang tainga. Hiza, layuan mo ang anak ko. Hiza, layuan mo ang anak ko.
Ang mga salitang iyon ay parang yelong bumara sa lalamunan ni Calvin. Narinig niya ang mga ito mula sa bibig ng kanyang ama ng gabing iyon matapos ang hapunan nila kasama si Beatrice. Hindi iyon isang pakiusap kundi isang utos. Isang malinaw na babala. At alam ni Calvin na kapag nagsalita na si Don Ricardo de Villa, iyon ay batas. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sa halip na sumunod, isang nag-aalab na pagtutol ang umusbong sa kanyang dibdib. Habang minamaneho niya ang kanyang kotse sa gitna ng abalang kalsada ng Maynila kinagabihan, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Sa halip na umuwi sa kanyang malaki at tahimik na penthouse, ang manibela ay kusa siyang dinala patungo sa direksyon ng Quezon City. Hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa. Gusto lang niyang masiguro na ligtas na nakauwi si Cheska. Alam niyang lampas na sa oras ng pagsasara ng panaderya. Ang babala ng kanyang ama, ang mapanuyang ngiti ni Beatrice, ang larawan ng nasasaktang pride sa mukha ni Cheska, lahat ay naghalo-halo sa kanyang isipan. Pakiramdam niya, kailangan niyang gawin ang isang bagay, kahit na ang iisang bagay na iyon ay ang magmasid lamang mula sa malayo. Maya-maya, nagsimulang pumatak ang ulan. Mahina sa simula, hanggang sa unti-unti itong lumakas at naging isang malakas na buhos na nagpabagal sa takbo ng mga sasakyan. Mula sa di kalayuan, natanaw niya ang puting van ni Cheska. Nakahinto ito sa gilid ng kalsada, ang hazard lights nito ay kumukurap-kurap sa gitna ng dilim at walang tigil na ulan. Bumilis ang tibok ng puso ni Calvin. Pinabagal niya ang takbo ng kanyang sasakyan at pumarada sa kabilang kalsada. Ilang metro ang layo mula sa van, sapat lang para makita ang nangyayari nang hindi siya napapansin. Nakita niya si Cheska na bumaba ng van. Basang-basa na ito sa loob lamang ng ilang segundo. Binuksan nito ang hood ng sasakyan at sumilip sa makina, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sinubukan nitong kalikutin ang kung ano, pero halatang wala itong alam sa ginagawa. Pagkatapos ng ilang minuto, sumuko ito at sinipa ang gulong ng van sa sobrang inis. Isinandal nito ang likod sa van, hinayaan na lang na mabasa ng ulan habang nakatingala sa madilim na langit. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita ni Calvin ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati, ang kanyang kahinaan. Ang matapang at palaban na si Cheska Reyes, ngayon ay mukhang pagod, talunan at nag-iisa. Isang bagay sa loob niya ang nabasag. Ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang takot sa ama, ang kanyang pagkahiya, lahat ay naglaho. Wala na siyang pakialam kung ano ang sasabihin ng mundo. Ang tanging mahalaga sa sandaling iyon ay ang babaeng nanginginig sa gitna ng ulan. Mabilis niyang pinaandar ang kotse, umikot at huminto sa likod mismo ng van ni Cheska. Ang malakas na sinag ng kanyang headlights ay tumama dito, dahilan para mapapikit ito at takpan ang mukha. Bumaba si Calvin ng kotse, dala ang isang malaking itim na payong. Bawat hakbang niya sa basang kalsada ay may bigat. Huminto siya sa harap nito. Hindi makapaniwala si Cheska. Sa lahat ng tao na pwede niyang makita, bakit siya pa? Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang boses ay nanginginig dahil sa ginaw at gulat. Mukhang kailangan mo ng tulong, simpleng sagot ni Calvin, itinaas ang payong para takpan silang dalawa. Ang tubig ulan ay tumutulo mula sa buhok at damit ni Cheska. Ang kanyang mukha ay namumutla. Hindi ko kailangan ng tulong mo, matigas niyang sabi, sinusubukang bawiin ang kanyang tapang. At lalong hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi ito awa, Cheska. Practicality ito. Gabi na, malakas ang ulan at sira ang sasakyan mo. Hindi ka pwedeng manatili dito. May tatawagan ako, git niya, kahit alam niyang wala na siyang load at wala rin namang ibang matatawagan sa ganoong oras. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan nilang dalawa, tanging ang malakas na patak ng ulan sa payong ang maririnig. Tinitigan siya ni Calvin, ang mga mata nito ay seryoso. Please. Hayaan mo na akong ihatid ka. Mayroong kakaiba sa tono nito. Wala ang lamig, wala ang pang-aasar. Napalitan iyon ng isang bagay na mas malambot, isang bagay na halos parang pag-aalala. Natalo si Cheska. Pagod na siya para makipagtalo pa. Tumango na lang siya ng walang imik. Pinagbuksan siya ni Calvin ang pinto ng kanyang mamahaling kotse. Nag-alangan siyang pumasok. Ang kanyang basang damit at sapatos ay siguradong dudumi sa malinis na leather seats. Huwag mong intindihin yan, sabi ni Calvin na parang nabasa ang kanyang isip. Pumasok ka na.
Pumasok si Cheska sa loob. Ang interior ng kotse ay mainit at tuyo, isang malaking pagkakaiba sa lamig sa labas. Umikot si Calvin at pumasok sa driver's seat. Isinara nito ang pinto at ang ingay ng ulan ay biglang humina, napalitan ng isang nakakabinging katahimikan sa loob. Sinimula ni Calvin na paandarin ang kotse. Walang nagsasalita sa kanila. Nakatingin lang si Cheska sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na dumadaloy sa salamin. Maya-maya, binuksan ni Calvin ang radyo. Isang malumanay at pamilyar na himig ang pumuno sa loob ng sasakyan. Isang lumang kanta mula sa isang folk singer. Napalingon si Cheska kay Calvin. Nakatingin ito ng diretso sa kalsada, ngunit nakita niya ang bahagyang paglambot ng kanyang panga. Paboritong kanta iyan ng nanay ko, mahinang sabi ni Cheska, hindi niya alam kung bakit niya sinabi iyon. Lumingon si Calvin sa kanya sa unang pagkakataon. May bahid ng gulat sa mga mata nito. Paborito rin yan ng nanay ko. Nagkatinginan sila. Sa maikling sandaling iyon, sa ilalim ng dim na ilaw ng dashboard, nawala ang CE at ang delivery girl. Nawala si De Villa at si Reyes. Ang natira ay 2 taong nagulat na sa kabila ng lahat, mayroon pala silang isang bagay na pareho. Nakarating sila sa harap ng Panaderia de Ciel. Huminto ang ulan. Huminto na rin ang kanta. Ang natira na lang ay ang tunog ng makina ng kotse. Akmang bubuksan na ni Cheska ang pinto nang magsalita si Calvin. Cheska. Huminto siya, ang kamay ay nasa hawakan ng pinto. Hindi ako tulad ng iniisip mo. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatingin ito sa kanya, at ang mga mata nito, ang mga matang dati puno ng lamig at pagmamataas, ay ngayon ay puno ng isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Isang halo ng kalungkutan, pagsisisi, at isang matinding pagnanais na maintindihan. Bago pa man siya makapag-react, iniabot ni Calvin ang kamay nito at hinawakan ang kamay niya na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang init ng kamay nito ay tila isang kuryenteng gumapang sa buong katawan niya. Nagulat siya sa sarili niyang reaksyon, hindi niya ito binawi. Buong gabi, hindi mapakali si Cheska. Ang mga salita ni Calvin, hindi ako tulad ng iniisip mo, ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan, kasabay ng alaala ng init ng kamay nito na nakahawak sa kanya. Nakahiga siya sa kanyang kama, nakatitig sa kisame, pero ang nakikita niya ay ang mga mata nitong puno ng kalungkutan. Sino si Calvin de Villa? Siya ba ang aroganteng zihi na tila nasisiyahang pahirapan siya? Ang fayant ni Beatrice Madrigal? Ang anak ni Don Ricardo, ang lalaking nagbabala sa kanya? O siya ba ang lalaking nag-alala nang masiraan siya sa gitna ng ulan? Ang lalaking nakikinig sa parehong luma at malungkot na kanta na paborito ng kanyang ina? Ang kanyang galit ay unti-unting napapalitan ng isang mas komplikadong emosyon, pagkalito. Isang nakakainis at nakakabalisang pagkalito. Mas madaling kamuhian ang isang halimaw. Pero paano mo kamumuhian ang isang halimaw na may malulungkot na mata? Kinabukasan, habang naghahanda siya ng ipapadalang tinapay, natagpuan niya ang sarili na nag-aalangan. Ang dati masugid niyang pag-iisip ng malikhaing tisumpa ay nawala. Sa huli, isang simpleng 3 leches cake na lang ang kanyang inilagay sa kahon. Walang nakasulat. Walang disenyo. Isang piraso lang ng cake, perpektong gawa, na parang isang blankong papel. Siguro dahil ganoon din ang kanyang isipan, blanko, hindi alam kung ano ang dapat isulat o isipin. Ang biyahe patungong Makati ay mas tahimik kaysa dati. Maging ang karaniwang ingay ng trapiko ay tila hindi niya naririnig. Nang pumasok siya sa De Villa Holdings, hindi na niya naramdaman ang dati matinding inis, kundi isang kakaibang kaba. Good morning, De Reyes, bati ng receptionist, na ngayon ay may bahid na ng paggalang sa boses. Tumango lang si Cheska at dumiretso sa elevator. Bawat hakbang niya sa malambot na karpet ng top floor ay tila mas mabigat. Huminto siya sa harap ng pinto at kumatok. Walang sumagot. Kumatok siyang muli. Wala pa rin. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Bukas ito. Pumasok siya sa loob. Ang opisina ay walang tao. Tahimik at malamig gaya ng dati. Ang tanging kaibahan lang ay wala ang hari sa kanyang trono. Naglakad siya palapit sa mesa, dala-dala ang kahon. Ang puso niya ay kumakabog ng bahagya. Bakit siya kinakabahan? Inilapag niya ang kahon sa mesa.
Akmang tatalikod na siya nang biglang dumulas ang kahon sa kanyang mga kamay. Sa kanyang pagmamadaling saluhin ito, nasagi ng kanyang siko ang isang mataas na salansa ng mga folder at dokumento sa gilid ng mesa. Gumuho ang lahat. Nagkalat ang mga papel sa sahig na parang mga puting dahon sa taglagas. Nako, bulong ni Cheska sa sarili, nanlalaki ang mga mata. Dali-ali siyang lumuhod para pulutin ang mga ito. Ayaw niyang isipin ni Calvin na sinadya niya ito. Isa-isa niyang pinulot ang mga papel, ang mga kamay ay nanginginig sa kaba. Sa ilalim ng isang makapal na folder, may isang bagay na naiiba. Hindi ito puting papel o folder na kulay krema. Ito ay isang itim na kwaderno. Isang plain na Moleskine sketchbook na tila walang lugar sa gitna ng mga opisyal na dokumento ng isang korporasyon. Dahil sa pagbagsak, bahagya itong bumukas. May isang imahe na sumilip mula sa loob. Kinuha ni Cheska ang sketchbook na may balak lang na isara ito at ibalik sa salansan. Ngunit ang kanyang mga mata ay napako sa pahinang nakabukas. Natigilan siya. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Sa pahinang iyon, iginuhit gamit ang lapis ay isang larawan niya. Hindi ang Cheska na galit at palaban na pumapasok sa opisinang ito, kundi ang Cheska sa loob ng Panaderia de Ciel. Nakatayo siya sa likod ng counter, may isang hibla ng buhok na naligaw sa kanyang mukha at may bahid ng harina sa kanyang pisngi. At siya'y nakangiti. Isang totoong ngiti, ang uri ng ngiti na ibinibigay niya sa kanyang mga suki habang inaabot ang kanilang paboritong tinapay. Ang bawat detalye ay perpekto, ang kislap sa kanyang mga mata, ang maliliit na gatla sa gilid ng kanyang labi. Iginuhit ito ng isang taong hindi lang tumingin kundi nagmasid. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Impossible. Bakit? Paano? Nanginginig, dahan-dahan niyang inilipat ang pahina. Sa susunod na pahina, isa na namang guhit niya. Nakaupo siya sa isang maliit na mesa sa loob ng panaderya. Ang ulo ay nakapatong sa kanyang mga braso, halatang pagod at nakatulog. Ang ilaw mula sa bintana ay tumatama sa kanyang buhok. Isa pang pahina. Siya habang nagmamasa ng harina, ang mga braso'y abala. Isa pa. Siya habang tumatawa kasama si Aling Nena, ang kanyang matandang kapitbahay at suki. Sunod-sunod. Pahina-pahina. Puno ang sketchbook ng mga larawan niya, mga kandid na sandali na kuha mula sa malayo. Mga sandali ng kanyang pagod, ng kanyang kasiyahan, ng kanyang simpleng pang-araw-araw na buhay. Ito ang mga piraso ng kanyang buhay na hindi niya alam ay may nagmamasid pala, at inililipat ang mga ito sa papel ng may hindi kapanipaniwalang detalye at damdamin. Ang galit at pagkalito sa kanyang dibdib ay naglaho. Ang napalit dito ay isang malakas at nakakalulang alon ng pagkabigla. Isang bagay ang maling-mali. Ang buong kwento ay mali. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang namuo. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang isang sikretong hindi niya kailanman inasahan. Ang lalaking pinipilit niyang kamuhian ay matagal na pala siyang tinitingnan mula sa malayo, hindi bilang isang may utang, kundi bilang ano. Sa sandaling iyon, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Mabilis siyang tumingala. Nakatayo sa may pinto si Calvin de Villa. Huminto ito ng bigla, ang mga mata ay nanlaki nang makita ang nagkalat na mga papel sa sahig, at pagkatapos ay napunta ang tingin sa hawak-hawak niyang itim na sketchbook. Namatay ang lahat ng kulay sa mukha ni Calvin. Ang maskara ng sisi ay biglang nalaglag, at ang nakita ni Cheska sa mga mata nito ay hindi lamig o galit, kundi purong takot. Ang takot ng isang taong nahuli na ang pinakatatagong sikreto ay nabunyag na. Nanginginig, dahan-dahan siyang tumayo, hawak pa rin ang nakabukas na kwaderno. Itinaas niya ito. Ang luhang kanina inamumuo ay tuluyan ng pumatak sa kanyang pisngi. Ano to, Calvin? Tanong niya, ang boses niya ay basag at puno ng hindi maipaliwanag na sakit. Bakit? Nakatayo si Calvin sa may pinto, parang isang estatuang biglang binuhusan ng nagielong tubig. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ang buong mundo niya ay tila lumiit at nagkasya sa espasyo sa pagitan nila ni Cheska, sa nagkalat na mga papel sa sahig, sa itim na sketchbook na hawak nito, at sa tanong na lumabas sa mga labi nitong nanginginig. Ano to, Calvin? Bakit? Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili.
Ang maskara ng malamig na isigi, ang pagpapanggap na walang pakialam, ang mga kasinungalingang pinaniwala niya hindi lang kay Cheska, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Lahat ay nagkalamat at nadurog. Napapikit siya ng mariin. Tapos na ang laro. Tapos na ang pagtatago. Umupo ka muna, Cheska. Please, sabi niya, ang boses niya ay sa wakas, naging kanya. Hindi ang boses ng isang sihi, kundi ang boses ng isang lalaking pagod na. Hindi gumalaw si Cheska. Nakatitig lang ito sa kanya, ang mga matay puno ng naghalong sakit at pagkalito, naghihintay ng sagot. Huminga ng malalim si Calvin. Itinuon niya ang kanyang tingin sa mga mata nito, at sinimulan niyang sabihin ang katotohanang matagal na niyang itinatago. Nagsimula ang lahat 6 na buwan na ang nakalipas, panimula niya, ang kanyang boses ay mahina. Mayroon kaming market research para sa isang real estate development plan sa lugar ninyo. Isa ang panaderia de sale sa mga properties na kasama sa pag-aaral. Naalala niya ang araw na iyon. Ang init, ang alikabok, ang pagkabagot. Hanggang sa pumasok siya sa loob ng isang maliit na tindahan para lang tumingin-tingin. Nakita kita, pagpapatuloy niya, sa likod ng counter. May kausap kang isang matandang babae. Abot tenga ang ngiti mo habang ibinabalot mo ang kanyang binili. Pagkatapos ay may pumasok na mga bata at binigyan mo sila ng libreng tinapay. Wala lang. Dahil lang gusto mo. Tinitigan niya si Cheska, umaasang makikita nito ang sinseridad sa kanyang mga mata. Sa mundo ko, Cheska, walang libre. Lahat may kapalit. Lahat ay transaksyon. Pero ikaw, nakita ko sa'yo ang isang bagay na simple pero totoo. Isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita. Pinag-aralan niya ito mula sa malayo. Inalam niya ang kwento nito, ang hirap na pinagdadaanan nito. Nalaman niya ang tungkol sa utang, ang utang na hawak ng sarili niyang kumpanya. At doon nagsimula ang isang hangal at desperadong plano. Ang utang, sabi niya, napayo ko sa hiya. Iyon ang naging dahilan ko. Ang gago kong paraan para mapalapit sa iyo. Alam kong kamumuhian mo ako. Inasahan ko na iyon. Pero iyon lang ang naisip kong paraan para pilitin kang pumasok sa mundo ko, dahil alam kong hinding-hindi mo iyon gagawin sa sarili mong kagustuhan. Ang araw-araw na paghahatid, hindi iyon para ipahiya ka, umiling siya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Iyon ay para sa akin. Iyon ang 5 minuto sa bawat araw na hinihintay ko. Ang 5 minuto kung saan nakikita kita, kahit nagalit ka. Dahil mas gugustuhin ko nang makita kang galit kaysa hindi ka makita ng tuluyan. Itinuro niya ang sketchbook na hawak ni Cheska. At sa gabi, kapag mag-isa na ako, iginuguhit kita. Para maalala ko na sa gitna ng lahat ng kasinungalingan sa buhay ko, may isang bagay na totoo. May isang taong totoo. At ikaw yon, Cheska. Natapos ang kanyang pagsasalita. Ang katahimikan sa opisina ay mas mabigat kaysa dati. Nakatayo lang si Cheska, hindi gumagalaw. Ang sketchbook ay dahan-dahang bumagsak mula sa kanyang mga kamay, lumikha ng isang mahinang kalabog sa makapal na karpet. Ang galit sa kanyang mukha ay nawala na. Ang pagkalito ay nandoon pa rin, pero ngayon ay may kasama ng pagkabigla, pagkaunawa, at isang bagay na hindi niya inaasahan, emosyon. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ito pala ang lahat. Isang malaki at komplikadong kasinungalingan na isinilang mula sa isang totoong nararamdaman. Hindi na napigilan ni Calvin ang sarili. Humakbang siya palapit dito, bawat hakbang ay maingat, na parang lumalapit sa isang sugatang hayop. Itinaas niya ang kanyang kamay at, gamit ang kanyang hinlalaki, marahan niyang pinunasan ang isang luhang dumadaloy sa pisngi nito. Napapikit si Cheska sa kanyang pagdampi. Hindi ito lumayo. Cheska Lee. Bulong niya, ang pangalan nito ay isang dalangin. Ang mundo sa labas ng bintana, ang mga gusali, ang mga sasakyan, ang ingay, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang mga mata nito, ang mga labi nitong bahagyang nakaawang. Dahan-dahan, marahan, inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha nito. Nakita niyang dahan-dahan ding pumikit ang mga mata ni Cheska, isang tahimik na pagsang-ayon. Malapit na. 1 pulgada na lang. Ang kanilang mga paghinga ay naghahalo na. Ramdam na niya ang init ng mga labi nito. Click! Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay